Hello Aquarius, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please leave me a comment po kung nakaresonate po kayo. So we have a snake. Oh wow, may snake, may fox, and meron tayong fish. So, this is really beautiful, no? Si fish kasi, ano ito, Aquarius, this is good luck, no? Good luck and good fortune. Babaling sa inyo yan sa ngayon. Siswertehin kayo dito sa iba't ibang area ng buhay ninyo, lalo-lalo na pagdating sa pera. No? There will be abundance, there will be prosperity coming your way, kaya magiging masayang-masaya kayo because of these blessings, no? Na hindi mo inaasahan. Pwede kasi na meron dito mga panalo, no? May mga winnings dito, hindi lang yung pera manggagaling sa inyong trabaho, hindi lang sa pinagtrabahuan at pinagsikapan ninyo. Hindi lang yan dyan manggagaling, no, yung perang dadating, but this could be a win. O pwedeng meron kayong mapapanalunan dito, no? So, kaya masaya, may pera, magiging, magiging financially abundant and prosperous and comfortable. So, si Snake, Snake is regarding meron ditong mga siguro negative energy ito si Snake. Baka meron ditong mga panloloko, meron ditong mga deceiving energy around you. Kaya mag-iingat kayo sa mga makakausap ninyo, makaka-deal with ninyo. Huwag kayong magtitiwala agad, no? 100% sa mga sinasabi nila or sa mga ino-offer nila sa iyo, okay? Mag-iingat ka kasi pwedeng meron ditong chismis, 'di ba? Pwedeng machismis ka. Alalahanin mo, no, Aquarius, na kung ang isang tao naghahatid sa iyo ng chismis, 'di ba? Most likely, no, mataas ang tsansa na ikaw din ay chinichismis din ng taong yan sa iba. Kasi kung kaya niya nga, 'di ba, na maghatid sa iyo ng chismis, ikaw din kayang-kaya niyang gawa ng kwento at i-chismis ka din sa iba. Kaya wag kayong masyadong magtitiwala doon sa mga taong ganon. Kasi you never know, 'di ba? Pag alis mo, pagtalikod pa lang niya sa iyo, 'di ba? Nagkalat na ang kung ano-anong kwento about you. So pwedeng ganun 'yan, 'di ba? Kaya hindi masamang maging maingat, hindi masamang maging protective kayo ng energy ninyo. Huwag ninyong hayaan ang mga taong ganito na sirain, 'di ba? Ang positivity na binabalot mo sa sarili mo. Kaya you need to shield yourself, 'di ba, by imposing boundaries. Okay? Para hindi kayo, alam mo 'yon, dapat may limitasyon kayo sa mga tao sa paligid ninyo. So, this is also a time that maybe meron ditong pwedeng sa trabaho ito related or sa negosyo related, no, na mga chismis. Kaya maging maingat kayo sa mga ginagawa ninyo, sa mga pakikipag-usap ninyo, 'di ba? Make sure na wala kayong masyadong sinishare na mga importanteng bagay, importanteng impormasyon sa mga hindi ninyo masyadong kilalang tao. Okay? So we also have the facts. Ito naman, parang meron ditong si Fox kasi may pagka-selfish ito. Meron siyang pagka-selfish. Parang meron itong deception energy, 'di ba? Merong kaya pwede rin yung taong ito makikilala mo, pwedeng yung taong ito makaka-deal with mo. So mag-iingat ka din sa ganyang tao na deceitful din ito. Deceitful din siya. Yung parang pwedeng magdodoble kara ito. Maaring meron kang magiging kaibigan, makikipag-friend sa'yo, mabutihan sa'yo. Pero,
'pag nakuha na niya yung loob mo, 'di ba? Diyan ka niya titirahin, diyan ka niya lolokohin, diyan ka niya kukuhanan ng kung ano. Kasi depende sa agenda ng taong ito. Maaaring magfi-fishing ito ng mga importanteng impormasyon from you. Yung ganun ba? So, baka kukunin muna ng taong ito ang loob mo. You know? So, be careful. You know, always be careful with whom you deal with at kung ano yung mga ipinagkakatiwala ninyo sa taong ito. Alright? Kasi pupwede, no? Pupwede na si taong ito is the same. Diba? Pupwedeng isang tao lang yan. It could be also different person. Kaya, be cautious, no? Around this time, be cautious with whom you deal with at kung ano yung mga kinikwento mo sa kanila, anong mga sinishare ninyo na mga impormasyon, okay? So, by the way, okay, so ito yung mga messages ninyo. We have Emperor. Si Emperor, position of authority ito. So, baka ang iba sa inyo mapopromote. Pwedeng yung perang ito, diba, na dadating sa inyo, yung abundance sa yan, would be coming from work. Kasi, diba, kapag na-promote ka into a higher position, so for sure, mas malaki yung inyong kikitain, mas malaki yung take-home pay ninyo. Kaya, pwede, no, na promotion nito at kaya magkakaroon ka na mas maraming take-home pay, 'di ba? Mas magiging abundant ka because of mas malaki ang sweldo mo. And si Emperor also is about syempre position of authority nga siya, kaya po pwede rin ang iba sa inyo rito is going to siguro deal with a person na nasa position of authority or baka kayo nga ito, no, na mapupunta kayo sa isang mataas na posisyon, no, leadership position. So, pwedeng ganon. Si Eight of Voices naman, ito parang you are feeling trapped into something. Diba? Maaaring hindi kayo dito malaya, no? Wala kang kalayaan na gawin ang gusto mo, wala kang kalayaan na sabihin ang gusto mong sabihin, maaring hindi mo nagagawa ng paraan, 'di ba? Ang kunyari, gusto mo din na mag-put up ka ng sariling negosyo. 'Di ba? Maaring dati iniisip mo 'yan pero hindi mo magawa-gawa ngayon kasi parang napipigilan ka because siguro merong nagsabi sa iyo na wag na, 'di ba? Kasi ganito ganyan o kung ano ng mga dahilan. So, maaari na meron taong nagdi-discourage sa iyo at masyado din mo naman dinidibdib ang sinabi ng mga taong ito. Kaya tuloy parang napipigilan ka, 'di ba? Na gawin ito kasi nga sayang naman, masasayang yung pera ko dito, sayang na ng oras ko, sayang na panahon ko, yung mga ganun. So, you know what? Ang mas importante yung papakinggan ninyo, Aquarius, is yung sarili ninyo. 'Di ba? Listen to your heart, listen to your intuition, listen to your soul. Yun ang mahalaga. At saka, yung intuition ninyo, divine guidance yan. Kaya mas yun ang dapat na paniwalaan mo. Ang sarili mong paniwalaan mo rather than kung ano yung mga sinasabi sa'yo ng mga tao sa paligid mo. Kasi unang-una, hindi mo sigurado, 'di ba? Kung sincere ba ang advice sa'yo ng mga tao sa paligid mo. Tignan mo, pakinggan mo, 'di ba? Pakinggan mo sila and then discern mo kung yung advice pa sa kanila would be beneficial for you. Kung yun ang gagawin mo, ano ba yung mangyayari sa'yo? Ano ang possible na consequence ng mga ito, hindi ba? Pag-isipan mong mabuti, 'di ba? Pero yun nga ang mensahe dito para sa na hindi lahat ng advice sa ay dapat mong sundin. Kasi hindi mo din alam, 'di ba? Kung ano yung agenda ng tao na nag-a-advise sa'yo. Lalong-lalo na kung ito yung mga unsolicited advice. Diba? Kasi you never know. Baka merong mga hidden agenda ang mga yan. So, mas magandang pakinggan mo yung sarili mo at ang intuition mo.
So, we also have the world cosmos. This is a time of travel. Baka ang iba sa inyo magta-travel, no? So, mag-iingat kayo kung international travel ito. Make sure na bago kayo mag-book ng mga flights, bago ninyong pagplanuhan mabuti and to dig deeper into mga scheduling or anong mga saan kayo pupunta. Importanteng magbabasa kayo ng mga travel advisory, 'di ba? Kasi lalo-lalo na ngayon, 'di ba? May sa ibang parte ng mundo ngayon, merong war, kaya 'di ba? Malay mo yung gusto mong puntahang lugar, kailangang magko-connect, may mga connecting flights na pupuwedeng sa Dubai, sa UAE, sa alam mo yun, sa Middle East, no, 'di ba? So, magplano kayong mabuti na alam mo yun, maging as much as possible smooth sailing, 'di ba? Yung inyong pagbabiyahe. So, doon din ano sa kung meron dito no na nandiyan diyan sa Middle East, magdasal po tayo, no? Magdasal tayo para keep you safe at saka yun, mag-iingat po kayo and keep safe, okay? So, yun. So, baka may travel ang iba. This is also a time for accomplishments and achievements. Kaya po pwedeng meron din ditong mga successes na makakamit kayo around this time, no? So, congrats and good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.